Mabangis ang kritisismo ni Floro Kibuyen sa mga nagpapalaganap ng reformistang imahe ni Rizal. Kasama na rito si Austin Craig, ang Amerikanong nagsulat tungkol sa buhay ni Rizal. Pinangalanan din niya bilang nagpanukala ng pagbabasa kay Ibarra bilang si Rizal, si Wenceslao Retana. Ano-ano nga ba ang naging interpretasyon ng mga intelektual kay Ibarra? Basahin natin ang isa sa pinaka-matalas na pagbabasa, ang kay Petronilo Daroy. Ang unang binigyang diin ni Daroy sa kanyang sanaysay na Crisostomo Ibarra tungkol kay Ibarra ay ang uri nito, ilustrado, gitnang uri. Mahalaga ito hindi lang para kay Daroy, kundi para kay Ibarra mismo. There is something in him of the oligarch. Even when he is alone with his sweetheart, he talks of his family. His sense of responsibility is only indirectly social. Foremost in his mind is the idea of clan. Kaya nga hindi nakakapagtaka ang sinabi niya kay Elias na kung magkaroon ng himagsikan, kakampi si Ibarra sa mga kolonisador. Para kay Daroy, konformista si Ibarra. Hindi raw radikal ang mga ideya nito at personal ang dahilan kung bakit tinuligsa ng sekular at reliyosong kapangyarihan sa bayan. Patuloy pa niya, mabuti lamang si Ibarra in the sense that his actions do not contravene the sanctions of the status quo. His liberalism, as a consequence, jars against his personality and renders his ideas contradictory. Kapit ito ng kapit sa ideya ng eskwelahang ipapatayo, kahit na hindi eskwelahan lang ang solusyon sa problema ng edukasyon sa Pilipinas. Nagdesisyon lang daw si Ibarrang maging revolusyonaryo, ayon kay Daroy, sa dulo ng Noli, dahil wala na itong yaman o paraan para bawiin ang posisyon sa lipunan. Ani Daroy, the transformation of Ibarra into Simon in the Philly is part of the liberal argument that Rizal presents in the novels. Simon has superiority of intelligence and will, and part of his strength is to be explained by the element of mystery that attaches to his conduct and existence. Si Simon para kay Daroy ay prototype ng anarkistang bayani. May personal na brand ng anarkismo itong si Simon. Ayon kay Daroy, ito ay nagmumula sa kanyang conception of liberty as an abstract faculty of doing his idea of reform through whatever means he wants to use. His idea of revolution is not so much that of correcting wrongs, it is a strategy of punishment, revenge, or warning. Maaari tayong tumigil dito para salunggihitan ang ideyang hindi lang sa brand ito ng anarkista ni Simon, ang inilarawan din ni Daroy ay ang brand ng revolusyon ni Simon. Ang ibig kong sabihin, hindi ito revolusyon. Si Daroy din mismo ang nagpaliwanag nito. Hindi itinatatwa ng Philly ang revolusyon. Imbes, it merely points out the motives, methods, and justifications which make revolution an inevitable failure. Kumbaga, listahan ito ng don'ts. Inihambing ni Daroy si Simon sa mas simpatetikong tauhan sa Philly, si Cabezang Tales. Si Cabezang Tales ay pwede nating sabihing purong simbolo ng pambubusabos ng feudalismo sa Pilipinas. Mulit-muli siyang nagsisikap, mulit-muli siyang pinagsasamantalahan. Ayon kay Daroy, the anarchistic character of Simon counterpoints the anarchy itself of society. Indeed, the anarchy of society justifies the action of Simon as it explains Cabezang Tales's becoming an outlaw. Ibig bang sabihin nito ay tama ang mga nagsasabing reformista si Rizal? Tunghayan natin ang isinulat ng mga scholar. Nakakatawang pag dinidiscuss si Rizal, nababanggit lagi ang Marxismo at madalas paatake. Halimbawa, sinabi ni Ricardo Pascual na mas mahusay ang teorya ng kasaysayan ni Rizal kumpara sa kay Marx. Ito naman ang sinabi ni Raul Bonoan. Ang Marxist
interpretation of Rizal would view Rizal enclosed within the shell of his bourgeois class, unable to relate to the masses and unconcerned about their problems. Mali daw ang pagbasang ito dahil na ipamalas naman ni Rizal sa kanyang noli, halimbawa, na may pakialam siya sa buhay ng mga hindi niya kauri, sa mga tauhang niyang sina Basilio, Sisa, Elias. Kung natunghayan raw ni Rizal ang unang revolusyon ng EDSA, hindi niya ito itatatwa. Sa kanyang review ng librong A Nation Aborted, sinang-ayunan ni John Schumacher ang pag-usig ni Floro Quibuen sa dikotomiyang reformista-revolusyon sa pag-unawa kay Rizal. Nagmula raw ang bulgar na Marxismong pananaw na ito kay Wenceslao Retana at Trinidad Pardo de Tavera at naipasa sa mga tulad ni Charles Derbyshire at iba pang scholar ng Timog Silangang Asya. Ayon kay Schumacher, separatista rin si Marcelo del Pilar. Ang pinagkaiba niya kay Rizal, si del Pilar nais humiwalay sa Espanya nang may tulong ng mga Espanyol. Samantala, si Rizal, katulad ni Bonifacio, nais humiwalay sa Espanya kasama ang mga Filipino lamang. Para kay Schumacher, separatista na si Rizal sa panahong isinusulat niya ang Noli. At ang kanyang Manifesto to Some Filipinos, ayon kay Schumacher, ang tinutiligsaan ni Rizal ay hindi ang pagre-revolusyon, kundi ang revolusyong nagaganap sa panahong iyon. Tinutulan niya ito dahil the country was not yet prepared. It neither possessed the logical resources to fight successfully, nor, more important to Rizal, was it formed into one nation. Sang-ayon si Schumacher kay Quibuen, sa pagkritika ni Benedict Anderson sa salin ni Leon Maria Guerrero sa Noli. Para kay Schumacher, hindi dapat binabasa ang mga nobela ni Rizal hiwalay sa iba pang sinulat ng bayani. Limbawa ang kanyang mga liham. Wala raw etnikong basihan ang nasyonalismo ni Rizal. Lahat daw ng nagmamahal sa Pilipinas ay Filipino. Ang layunin daw ni Napasiano at Jose Rizal ay to create a sense of nationhood among their people. Ang mga libro at sanaysay ni Rizal daw ay bahagi ng proyektong ito. Creating a Filipino national consciousness, ayon kay Schumacher, by delving into his people's past and present so as to prepare for the actualization of a nation which would not only be independent politically, but which would be first united as a people. Prior to independence must come education, not simply years spent in school, but the formation of an ethical national community, a nation before a nation state. Rizal's writings were to be a principal instrument of that education, and so would this Liga Filipina be a concrete implementation of that education, leading to the goal of nationhood. And only then, eventual independence as a nation state. Inusig ni Schumacher si Austin Coates bilang biographer ni Rizal. Wala raw basihan ang mga asersyon nito, puro imbento tungkol sa buhay ni Rizal o di kaya falsification. Ang tangi daw otoridad tungkol sa buhay ni Rizal ay ang kay Guerrero. Mahusay din daw si Quibuen sa pag-intindi kay Rizal. Kaso nga lang marami ding nakitang mali si Schumacher sa A Nation Aborted. Halimbawa, masyado daw believe si Quibuen kay Nick Joaquin. Para kay Schumacher, bagaman mahusay na creative artist si Joaquin, hindi siya critical historian. Hindi rin daw tunay na historiador sina Marx, Gramsci, at lalong-lalo na si Frantz Fanon. Bilang historiador, si Schumacher daw ay empiricist. Kaya nga siguro kasama sa kanyang review ang mahabang listahan ng typo sa A Nation Aborted. 2 pahina. At ilang pagkakamali ni Quibuen sa kasaysayan. Bagaman idinidiin ni Schumacher na konsernado lang siya sa datos, hindi pa rin niya maiwasang magsalita sa ngalan ng datos. The comparison with Vietnam is deceiving, kay Quibuen ang paghahambing. The Vietnamese were supplied with ample help by Russia and China. No great power had any intention of helping the Filipinos or frustrating the Americans, unless they could themselves be the occupier, especially Germany and Japan. In the circumstances,
seeking independence under an American protectorate was a rational proposal. Sa kanyang tugon sa review ni Schumacher sa kanyang libro, idiniin ni Kibuyen ang pagkakaiba ng empirisistang lapit ni Schumacher at ang kanyang perspektibong critical hermeneutic. Sa perspektibong ito, even biased accounts can be instructive or revealing. This is particularly true of the racist accounts of the American journalist Catherine Mayo and the British traveler Elizabeth Downsey, whose observations unwittingly reveal much of what is going on in the public culture under American rule. Para kay Kibuyen, kaiba si Rizal kina Burgos at Del Pilar. Si Burgos ay mabuting paring tapat sa Espanya at si Del Pilar ay hindi separatista kundi assimilationist na ayaw sa kulturang Espanyol. Ang pagkakamali ng dalawang ito ay ang paniniwalang pagwala ng Philocracia ay yayabong na ang Pilipinas sa ilalim ng Espanya. Ayon kay Kibuyen, malay daw si Rizal na hindi otomatikong papalayain ang edukasyon ng mga Filipino. Kaya ang proyekto ng Liga Filipina ay ang pagpalaganap ng sort of education that would raise a people's sense of justice and commitment to the common good, organize and mobilize the people towards creating at the community level structures of defense, mutual help, and self-reliance. Thus, the Liga was to set in motion a process by which the people would be actively learning and transforming themselves instead of passively waiting for someone like Rizal to educate them. Sa kanyang tugon sa tugon ni Kibuyen sa kanyang review ng A Nation Aborted, ipinaliwanag ni Schumacher na mas mainam sabihing ginagamit niya ang empirical method kaysa tawagin siyang empiricist. Paliwanag niya, every historian who is not a mere chronicler applies critical hermeneutics to understand what may be behind written texts. Where we differ is rather that I would check my hermeneutical findings critically. That is to see if they are compatible with the empirical evidence. Inusig niya rito si Marx na bagaman may kabatirang tinatanggap ng mga historiador, facts still had to yield to his ideology if in conflict. Sa kanyang tugon niya sa review ng A Nation Aborted, sinang-ayunan ni Kibuyen si Schumacher na dapat basahin si Del Pilar kasabay ng pagbabasa kay Rizal. Pinalawig pa niya ito at sinabing dapat basahin kasabay ni Rizal si Burgos, Paterno, Bonifacio, Jacinto, Mabini, kasama na rin sina Quezon at Recto. Gayon din, yayaman ang pagkaintindi ng mga scholar sa nasyonalismong Filipino kung magiging transnational ang kanilang perspektibo. Mainam na ihambing ayon kay Kibuyen ang Pilipinas sa Hawaii. Ka-Lauwis concept of a nation within a nation would help us understand that the affirmation of native cultural identity and language is not tantamount to a call for an independent nation-state. Pangunahing tinalakay ni Kibuyen sa kanyang tugon to the second power ang issue ng pagbabasa. Paano nga ba babasahin ang mga teksto ng kasaysayan? Ang halaga ng historiador para sa kanya ay hindi ang kawalan ng mga pagkakamali sa mga sulatin nito. Ang halaga ng historiador ay nasa work of interpretation, the construction of powerful concepts with which to weave the facts into a coherent narrative, a living story that has meaning and relevance to the people who constitutes its subjects. Ano nga ba ang interpretasyon ni Kibuyen kay Rizal? Sa sanaysay niyang Rizal and the Revolution, inilarawan ni Kibuyen ang pagkakahiwalay ng mga kontemporaryong historiador sa makabayang pag-iisip ng ika-19th na siglo. Absurdo raw na ituturing ng parehong mga pesante at ilustrado ang pahayag na ang gusto ni Rizal ay asimilasyon ng Pilipinas sa Espanya. Mula sa mga ilustradong sina Galicano Apacible, Jose Alejandrino, Artemio Ricarte, hanggang sa mga katipunero at puwersa ni Aguinaldo, nagkakaisa sa paniniwalang sususugan ni Rizal ang revolusyon. Ani Kibuyen, dominante ang pagbabasa kay Rizal ngayon bilang reformer whose political goal was the assimilation of the Philippines to Spain and the Hispanization of the Indio, was actually propagated by the American colonialists in the aftermath of the genocidal
Philippine-American War. Tinutuligsa ni Kibuyen ang wala sa kontekstong pagbabasa kay Rizal. Imbes kailangang iniinterpreta si Rizal kasama ang kanyang mga liham, politikal na proyekto at ang mga testimonya ng kanyang mga kakilala. May afirmasyon ang kanyang pagsipi kay Isan Juan Jr. na sinabing ang bulgar na empirisismo ng mga katulad ni Renato Constantino'y pag-abandona na rin kay Rizal para gamitin ng mga reaksyonaryo. Inuusig ni Kibuyen ang mga nasyonalistang historiador sa kanilang lisyang presentasyon kay Rizal dahil writing off a misread and misrepresented Rizal will have the opposite effect of what anti-Rizalist nationalists intend to accomplish. Such unfounded denigration of Rizal will prevent the present generation, which is in dire need of a robust nationalist imagination, from gaining a proper understanding of the 19th century nationalist movement. Ito ngayon halimbawa ang ginawa ni Austin Coates sa Mi Ultimo Adios ni Rizal. Ayon kay Kibuyen, isinali ni Coates ang linyang Otros te dan sus vidas sin dudas, sin pesar, ni Rizal bilang fighting joyfully without hesitation or thought for the consequence. Paraan ito ni Coates para idiin ang kanyang opinyon na binansagan ni Kibuyen bilang liberal. Kumbaga, pag tinanong si Coates, ayos lang po ba magrevolusyon? Ang isasagot niya, oo, pero konti-konti lang. Samantala, sa salin dito ni Bonifacio na ipinamudmod sa masa, naging tatlo ang isang linya. Ang alay ng iba'y ang buhay na kip-kip, walang agam-agam, maluwag sa dibdib, matamis sa puso at di ikahapis. Para kay Kibuyen, Bonifacio's version is even more joyously affirmative. Maluwag sa dibdib signifies a wholehearted acceptance, sans misgivings or reservations. Ang dalawahan ni Kibuyen ay hindi na reforma o revolusyon, kundi revolusyon o pagkamartir. Pinili ni Rizal ang pagkamartir. Ang balangkas ni Kibuyen dito ay pinalawak na balangkas ni Ileto, ang pasyon, ani Kibuyen. From the perspective of the passion, acts of sacrifice, martyrdom, and armed struggle are not mutually exclusive modes of resistance. In the Philippine millennial imagination, martyrdom is the ultimate sacrifice, and therefore the struggle par excellence. It is for this reason that Rizal's predecessors, Gomez, Burgos, and Zamora, are also venerated as heroes. Their martyrdom celebrated in folklore. Ang millennial na tinutukoy dito ay hindi iyong mahilig sa K-drama at humahagulgol pag namatayan ng kuko sa paa, kundi iyong millenarian. Ang tinutumbok dito ay ang 1,000 taon, milenyo, na ginhawa, pagkabalik ni Kristo. Sa mga huling bahagi ng kanyang sanaysay, inusig ni Kibuyen ang bulgar na Marxismo ng ilang nasyonalistang historiador. Hindi kasi naiintindihan ng mga modernistang Marxistang ito ang kamalayan ng mga pisante. Ang tingin nila rito ay simple, a backward consciousness compared to their more advanced proletarian and scientific consciousness. Wala tuloy buong kilusang kontra gahum sa Pilipinas. Iwahiwalay ito dahil walang umuukupa sa mythological terrain of nationalism. Bagaman hindi formal na historiador, Marxista ang pagturing ni Jose Maria Sison sa kanyang sarili. Tala ng historiador na si Nilo Ocampo, ayon sa abogadong si Soliman Santos, may banggit kay Rizal sa 11 sa 29 na artikel sa koleksyon ni Sison na Struggle for National Democracy. Mainam sanang mabasa ang 11 salaysay na ito, pero baka abutin tayo hanggang hapon. Basahin na lang natin ang susing sanaysay ni Sison kay Rizal, ang Rizal the Subversive. Sa simula ng kanyang sanaysay, bagaman ipinahayag ni Sison na outstanding representative si Rizal ng kanyang uri, isinakonteksto pa rin niya ang pambansang bayani sa sitwasyong ekonomiko-politikal nito. The vast majority of the colonized peoples were increasingly exploited and politically repressed as necessitated by the futile attempt of Spain to accelerate its capital accumulation.
inihambing ni Sison ang kolonyalismong Espanyol sa panahon ni Rizal sa imperialismong Amerikano. Parehong nangihinana. Ikinumpara din ni Sison ang nasyonalistang nagigiit ng soberanya ng bayan kay Rizal. Parehong binindisyon ng subversibo. Para kay Sison, radikal si Rizal dahil kinilala niyang the liberties of the individual could be realized only if the nation as a whole, particularly the masses, would be uplifted and enjoy more freedom. Sa kanyang pagbabasa sa El Filibusterismo, itinatwa ni Sison si Simon, the liberal reformer who becomes an anarchist. Pagpapatuloy niya, Simon is more of a putschist and is far from the Marxist-Leninist concept of a revolutionary. He thinks of the masses as a manipulator would. Sa pagtingin sa mga mas mababang uri bilang instrumento lamang, masasabing katulad lang si Simon ng mga fraile. Halimbawa si Fraile Salvi, ginamit para sa karasan ang punong sakristan. Gayon din ang petty mercenaries like Lucas and Bruno. Ang siste, bagaman tadtad ng mga terminong Marxista ang maikling sanaysay ni Sison, sa kanyang konklusyon, ang binigyang diin pa rin niya ay ang nahihibo ng ideolohiya, ng pasyon na natalakay na rin natin sa ilang seksyon ng pagsusuling ito. Aniya tungkol kay Rizal, his martyrdom serves today as his last will, that genuine nationalists must be ready to be smeared and to die for their country. Bagaman para kay Zeus Salazar ay malaki ang pagkakaiba ng heroe at bayani, at nais ko rin syempre itala na malaki ang pagkakaiba ni Salazar, Sison at Constantino. Para kay Salazar, isa sa mga pagkakatulad ng tunay na heroe at ng tunay na bayani ay nakahanda silang magdulot o sa pagkakataon ay nagdulot nga ng buhay para maubuo at ipagtanggol ang nasyon o si inang bayan. Kulto ba ito ng kamatayan? Sa bagay, ano nga ba ang huling linya ng ating pambansang awit? Sa pagsusuring ito, nabanggit ang ideya ng kontragahum. Simple lang naman ang konsepto. Kung ang gahum ay ang pamumuno ng walang pamimilit, sa proseso ng pagbuo ng kontragahum, susubukin ng isang grupo na nais mamanginoon na palitan ng kasalukuyang namamanginoon. Bakit naman gagawin ito ng isang grupo? Kung ang kasalukuyang namamanginoon ay mapagsamantala, halimbawa ang mga Espanyol sa panahong kolonya nila ang Pilipinas, lohika lumalabas na subukin ng mga inaapi na itumba sila. Susuyi rito ang kultura. Walang sinumang maghihimagsik dahil lamang lohikal itong gawin. Para masabing matibay ang gahum ng isang grupong namamanginoon, kinakailangang nasa level ng sentido komun ang mga ideyang pagsinuri ang grupo lang pala na ito ang pinapayaman at pinapanigan. Sa lipunan natin, halimbawa, sentido komun na ang may-ari ng pabrika ng damit at hindi ang mismong gumawa ng damit ang may-ari ng damit. Kaya siya dapat ang makatanggap ng pera pag binenta ito. Sentido komun ang mana, sentido komun na teritoryo ng Pilipinas sa Mindanao, sentido komun na dapat manatiling mag-asawa ang mga nag-aasawa. Ang siste, ang ilang ideyang itinuturing nating sentido komun maaaring iinterpreta bilang salungat sa mga namamanginoon. Ito na nga ang may tuturing nating punto ni Ileto at Kibuyen tungkol sa pasyon. Sa proseso ng kontragahum, kakailanganing bigyan diin ang mga itinuturing na sentido komun na maaaring mabasa bilang kritikal sa kasalukuyang namamanginoon. Ang mga pinapatay ng Estado ay natatransforma, tulad ni Rizal, tulad ng Panginoong Hesukristo. Hindi na lang sila biktima ng pangdarahas. Sila ay mga martir. Kailangang maganap ang prosesong ito sa bawat level ng lipunan, mula sa pinakamababa hanggang sa gitnang uri. Hindi kinakailangang sa isang paraan lang tayo nag-iisip, pero kinakailangang magkaisa tayo mag-isip. Bahagi ng kultura, halimbawa ang wika. Kahit ang mga X-Men sa Krakoa, lumikha ng sariling wika. Bakit? Mayorya naman sa kanila ay matatas mag-Ingles. At hindi lang iyon, mga mutant silang may kanya-kanyang kapangyarihan. Pero ayon nga kay Magneto, walang bayang walang sariling wika. Ganito rin pag-usapin ng literatura. At sino nga naman ang aasahan nating sentral sa panitikang Filipino, kundi si Rizal. Itinuturing ng pambansang alagad ng sining na si Recil Mojares, si Rizal bilang ama ng nobelang Filipino.
Ayon sa kanya, sa librong Origins and Rise of the Filipino Novel, ang dalawang nobela ni Rizal ang pinakaimportanteng likhang pampanitikang Filipino. Tulad ng iba na nating nabanggit na scholar, isinakonteksto rin ni Mojares ang intelektual na pagkahubog kay Rizal sa kasaysayan. The atmosphere of free intellectual discussion sa Madrid, the distance from the native land, and his association with liberals and expatriates must have led to a crystallization of his thoughts about the Philippines, a sharpening of discontent, a rise of expectations. Konklusyon ni Mojares na kaya isinulat ni Rizal ang Noli sa Espanyol ay dahil dito pinakabihasa si Rizal at dahil na rin he must have felt at the time that it was the medium through which reform had to be carried out, motivated as he was then by the desire to address Spanish liberals and officialdom. Para kay Mojares, tinalikdan na ni Rizal ang asimilasyon bilang layunin kung ang pagbabasehan ay ang Fili. Separatismo na o kalayaan, bagaman hindi pa magagamit ni Rizal itong huling salita dahil wala pa ang salitang kalayaan sa kanyang panahon, ang layunin. Pero, kambyo ni Mojares, Rizal's thoughts on the means of the achievement of this goal remain liberal or at least problematic. Inugat ni Mojares ang kakulangan ng ideolohiya ng mga nobela sa limitasyon ng uri ni Rizal at gayon din sa mga dominanteng ideya sa panahong ito. Sa nobela, ang kasalungat ng liberal optimism ni Ibarra are imperfectly drawn figures. Elias does not fully acquire a character of his own. Simon is the solitary anarchist whose flawed designs are less of a reflection on the futility and evil of violent reaction than a demonstration of the limitations of one particular program of radical action. Para kay Mojares, realista ang mga nobela ni Rizal. Mababanaag dito ang kasanayan ni Rizal sa siyensya at gayon din ang impluwensya sa kanya ng kaliwanagang Europeo. Ilan sa mga katangiang realista na inilista ni Mojares na mayroon ng Noli at Fili ay the intent to present a condition objectively, to isolate and identify causes and relations, to look a problem in the face. Mayroon din daw itong attention to concrete detail and objective description. Binansagan niyang inventory technique ang ginawang paglalarawan ni Rizal. Katakatakang isinama ni Mojares ang satirika sa realistang lapit. Gayon din tungkol sa maligoy na banghay at marami-raming tauhan dito, argumento ni Mojares na kailangang isaisip ang tradisyon ng nobela sa panahon ni Rizal. Baka naman mas mainam na sabihing realist adjacent ang Noli at Fili. Ang hindi matatawaran ay ang pagka-Filipino ng mga nobela. Bagaman kanluraning anyo ang nobela, argumento ni Mojares, applied to the realization of Philippine life, filtered through the consciousness of a native artist, these novels come as a culmination of developments, the synthesis of tendencies, harking back the folk epics themselves. Patuloy pa niya, they are Filipino in the particularity of motive, subject, and intent. Taong 1983 isinulat ni Mojares ang Origins and Rise of the Filipino Novel. Nagkaroon din ng ebolusyon sa kanyang kritisismo. Sa libro niyang Isabella's Archive, lumabas noong 2013, iginuit ni Mojares na misrepresentasyon ang pag-intindi sa nasyonalismong Filipino sa pamamagitan ng mga simplistikong dalawahan, reformista o revolusyon, halimbawa, o di kaya Rizal o Bonifacio. Ani Mojares. In 1880, Rizal stood at that point in time when the country's literary scene was qualitatively changing from pre-national to one that would, in the course of events, become distinctly national in its ambition. Ang una raw hakbang sa pagbuo ng pambansang panitikan ay ang pag-iit ng pagkakaiba done typically on the basis of a claim to a distinct culture, history, and identity. Ang pag-iit sa pagkakaibang ito'y isa raw sa pangunahing gawain ng mga propagandista. It inspired the effort of Rizal and colleagues like Pedro Paterno and Isabelo de los Reyes in embedding the Philippines in a high and ancient Malay civilization, in studying and extolling the virtues of local languages, and in harnessing the popular and the folk as resources for the creation of an integral culture. Bagaman may paghahanap sa mga elemento ng kulturang Filipinong-Filipino, inamin din ng mga intelektual na kasama ni Rizal sa kanyang proyekto
na ang Filipinong ito'y nahaluan na ng kultura ng kolonisador. Hindi na maaaring ibalik ang kahapon para patuklasan ang dalisay na Filipino. Paliwanag ni Juarez, in the work of nation creation, they had to begin with the living reality of a culture already contaminated and vitalized by the intrusion of foreign elements. Ang panitikang Filipino ay may nakaraan, mababasa sa mga kwentong bayan at iba pang halimbawa ng folk literature at oral literature. May kasalukuyan sa kaso ni Rizal, ang nakontaminado na nga ng mga Espanyol at mayroon din tong kinabukasan. Kaya nga, ayon kay Juarez, Rizal asserted that Tagalog literature is living and dynamic. Malikhain daw na inangkop ng mga Filipino ang mga elemento ng dayuhang kultura at panitikan. Kaya nga si Rizal at ang kanyang mga kapareho ng proyekto, panay ang pagsasalin at anotasyon. Sa kanyang pagtalakay sa tinangkang ikatlong nobela ni Rizal na dapat ay sa Tagalog isusulat ng pambansang bayani bago niya maaming mapurol na siya masyado rito, ibinaliwanag ni Juarez ang dahilan kung bakit nagsubok si Rizal na magsulat sa wikang mahina naman siya. Ano nga naman ang silbing magsulat sa Espanyol para sa mga Filipino kung hindi rin nila mababasa ito? Ito ang kabatiran ni Rizal ayon kay Juarez. A national literature cannot exist that does not speak to the people in their own language. Maaari nating pag-isipan ano naman ang silbi ng pagsusulat sa Ingles. Ang pagbuhay sa panitikan bilang diskurso, bilang sistema, ang ikatlo sa mga hakbang na inilista ni Juarez. Mayroon ng pag-iit sa pagkakaiba, sa pagkilala sa katangi-tangi sa Filipino. Mayroon ng pagtanggap sa kontaminadong kasalukuyan. Ang ikatlong hakbang ay nakatuon sa kinabukasan, sa hinaharap. Paliwanag ni Juarez. Rizal argued that a broad and vital conversation within the nation must be enabled through an infrastructure of publishing, literary societies, and academies, and an active community of writers, critics, and readers. Para lumago ang isang pambansang panitikan, kailangang pangtayo ang kanilang perspektibo. Ibig sabihin, nagsusulat tayong mga Filipino para sa mga kapwa Filipino natin. Manunulat si Rizal. Nagsulat siya ng mga tula, dula, maikling kwento, sanaysay, at nobela. Nagsalin din siya. Kaya nga siguro siya paborito ng mga manunulat at intelektual na Filipino. Sa pagbuod ng mga isinulat ni Juarez, makakaramdam siguro ang nakaengkwentro ng pagsusuring ito ng kakulangan. Tila ba walang dugo ang panitikan, ang pambansang kulturang tinutukoy ni Juarez. Ang ibig sabihin, para bang sing abstrakto nito ang edukasyon na may malaking titik E. Samantalang para kay Rizal, ang pagsulat ay usapin ng buhay at kamatayan, maputla itong panitikang di umano ay pambansa. Ito ang paradoha. Ang problemang ito ng pagsusulat, hindi sa level ng pagsusulat masosolusyonan. Pero usapin na iyon para sa ibang okasyon.